Ayan, so welcome back mga trupa. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga top list ng mga 150cc to 155cc na motorcycles dito sa Pilipinas. Ayan, disclaimer lang mga trupa, ang mga babanggitin natin ng mga motorcycles is not in particular order or by rank. Ayan, so umpisa na natin mga trupa. So ang una sa listahan natin ngayon ay si RS150 Fi. So narito ang ilan sa mga best features ni RS150 Fi. Una sa lahat, lightweight at merong aggressive riding position. Good also for circuit riding and cornering. Ayan, so naka full LED lights na din siya mga trupa. Full digital instrument panel with a power of 149.76cc, 4-stroke, DOHC, liquid-cooled, single-cylinder, and max power of 15 horsepower at 9,000 RPM. At meron din siyang max torque na aabot sa 13.5 Nm at 6,500 RPM. At meron din siyang 6-speed gearbox, fuel-injected, and tank capacity of 4.3 liters. Ayan, suswak na sakto mga trupa si RS150 pagdating sa walwalan dahil sa kanyang mataas na power. C-type ni RS150 is 764 mm or 2.5 feet. Ang front tire niya is 70 by 90 rim 17 at ang rear tire is 80 by 90 rim 17. So kaparehas ng Raider 150 Fi mga trupa. So ang price niya is mabibili natin siya sa halagang 97,300 pesos. Hindi na masama para sa isang malakas na motor gaya nitong RS150. Ayan, so next in line natin mga trupa is itong si Raider 150 Fi ni Suzuki na tinaguri ang King of Underbone. King pa rin ba? Ito ang ilan sa mga features ni Raider 150 Fi. Engine specs: 147cc, single cylinder, 4-stroke, 4 bulbs, liquid cooled, DOHC or dual overhead cam. Ayan, so pag sinabi nating dual overhead cam, so talagang malakas yun mga trupa. Malakas pagdating sa top speed. Ayan, so maximum power of 18 horsepower at 10,000 RPM. Maximum torque of 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. Meron din siyang 6-speed gearbox, fuel injected at 4-liter tank capacity. Seat height ni Raider 150 Fi is 765 mm or 2.5 feet. Kaparehas ni RS 150 Fi. Naswak kahit sa mga 5 feet lang. So user friendly siya mga trupa. So front tire is 7 by 90 rim 17. Rear tire is 80 by 90 rim 17. At so mabibili natin sa Raider 150 Fi sa halagang 109,000 pesos. Kung cash yun mga trupa. Pero kung hulugan kagaya nito ni Raider 150 Fi natin, aabot yan ng mga 160. Kung 3 years niyong hulugan. Right. So sunod natin mga trupa. So kasama sa lineup natin is itong si Suzuki GSX 150 Fi. Si Suzuki GSX 150 Fi mga trupa ay napakaganda yung riding position niya dahil sa pagkakaroon niya ng sporty riding position and very good and powerful engine. Ayan, so non-ABS. Ayan lang sa mga trupa, wala siyang ABS mga trupa. GMA lang siguro. Ayan, so lightweight, fully digital LCD panel, meron na siyang pass light, fully electrical start, and shutter key system. Ang kanyang engine ay may power na 147.3cc, single cylinder, liquid cooled, fuel injection, dual overhead cam din mga trupa, 4-stroke, 4 bulb, and max power of 18.9 horsepower at 10,500 RPM. So mas mataas yung max power niya sa Suzuki Raider 150 Fi na merong 10,000 RPM. Max torque is 14 Newton meter at 9,000 RPM.
Itong si Suzuki GSX 150 Fi natin mga trupa ay mabibili natin sa halagang 112,800 pesos. So hindi na masama para sa isang sporty look bike, sporty look motorcycle. And so kung hilig niyo yung mga sporty look, so maganda tong si GSX 150 Fi. Sunod sa listahan natin mga trupa is itong si MT-15 ni Yamaha. Bakit MT? Ibig sabihin ng MT mga trupa is Master of Torques. Ayun, so features ni MT-15 is full digital panel, LED headlamp and tail na sobrang liwanag o lakas kahit di na tayo mag-upgrade o modify ng headlamp natin mga trupa. So ang kagandahan nito mga trupa is meron na din siyang VBA or variable valve actuation. Isa sa mga best features ni Yamaha. At meron din siyang assist slippery clutch with a power of 155cc, single cylinder, 19 horsepower at 10,000 RPM. Liquid cooled, fuel injected na din siya mga trupa, and 6-speed transmission, 10-liter tank capacity. Swak din pang long ride dahil sa mataas na fuel tank capacity. And so medyo may kataasan ang kanyang seat height mga trupa with a 810mm or 2.6 feet. Ayan, so hindi siya masyadong user friendly mga trupa. With a front tire of 110 by 70, rim 17, and a rear tire 140 by 70 with a price of 159,000 pesos. So kung manghilig kayo sa mga naked bike looks, ayan, so swak na swak itong si MT-15. At meron din siya mga ibang version tulad ng MT-09 and MT-10. So narito ang ilan sa mga best features ni Aerox 155. Kalalabas lang ng bagong version na ngayong 2021. So meron na siyang new twin headlight assembly and fully digital panel. Ayun, so meron siyang ABS sa front and drum brake ang rear brake system. Keyless na din at merong hazard lights na swak pang rides. Ayan, so mga mahilig karamihan sa mga riders sa mga merong hazard lights, lalo sa mga nagra-rides. So meron siyang napakalaking storage capacity which is 25 liter. So kahit mga dalawang helmet siguro kasya. And so meron din siyang electric power charging port, sub-tank, rear suspension. Ayan, so engine specs ni Aerox 155 mga trupa is Blue Core 155cc, liquid cooled, fuel injected, SOHC or single overhead cam, single cylinder, and so meron na din siyang VBA or variable valve actuation na best features ni Yamaha pagdating sa fuel efficiency. Ayan, so engine specs with a max power of 15.5 horsepower at 8,000 RPM. So malakas talaga itong si Aerox natin mga trupa. Aerox nyo pala kasi Raider yung sa akin. Ayan, so max torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. Itong si Aerox 155 mga trupa is automatic motorcycle or scooter. So automatic yung transmission niya. With 5.5 liter fuel tank capacity yung 2020 version niya, and 4.6 liter yung old version. Seat height is 790mm or 2.5 feet. Front tire of 110 by 80, rim 14. Rear is 140 by 70, rim 14. So medyo malaki yung gulong niya mga trupa. So swak na pang banking. And pwede pa rin i-upgrade yung mga size ng tire na yan. Depende sa kung kaya pa ng mags or rim. So itong si Aerox 155 mga trupa is with a price range of 132,900 for the ABS version and 112,900 for non-ABS or standard price. So kung papipiliin tayo, so dito na tayo sa merong ABS mga trupa kasi napakalaking advantage ng pagkakaroon
ng pagkakaroon ng ABS mga trupa. Ayan, so next in line natin mga trupa is itong si Honda ADB 150 Fi na usong-uso dito yan sa Bicol mga trupa. Ayan, so ito yung ilan sa mga best features or advantage ni Honda ADB mga trupa. So pwede siyang pang highway and pwede ring pang off-road mga trupa or trail. Ayan, so itong si Honda ADB 150 Fi mga trupa is napakaganda yung design niya ng headlight. Pwede siyang pang touring, adventure, features, fully LED headlight and meron siyang adjustable windscreen. And so perfect na perfect itong si Honda ADB pagdating sa long ride mga trupa. So, sa mga advantage niya mga trupa is meron na din siyang twin sub-tank rear suspension katulad ng Aerox at NMAX. Engine specs mga trupa with a power of 149.3cc, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, and a max power of 14.7 at 8,000 RPM. Max torque 13.8 Newton meter at 6,500 RPM. Fuel injected na din siya mga trupa and meron siyang 8-liter tank capacity. Ayan, so perfect look for long ride mga trupa. Seat height ni Honda ADB mga trupa is 795mm or 2.6 feet. Front tire is 120 by 80 yung kanyang front tire and rim 14. Rear is 150 by 70, rim 13. Swak na swak pang banking mga trupa. So with a price range of 149,500 pesos. So itong si ADB mga trupa, so nakukulangan lang tayo sa kanyang power kasi ano lang siya, single head overhead cam. At kung touring at adventure lang naman for looks is swak na swak itong si Honda ADB para sa atin mga trupa. And so kung top speed yung pag-uusapan is itong susunod na 150cc na motor yung swak para sa atin. Yamaha NMAX version 2. Ilan sa mga best features ni Yamaha NMAX mga trupa is super or very comfort riding position. Mapa-city driving man yan or long ride. Katulad ng ADB mga trupa is ilan din na mga best selling touring bike or scooter itong si Yamaha NMAX mga trupa. Features ni Yamaha NMAX 2020 mga trupa is new LED headlight assembly. Full digital gauge or panel na siya mga trupa and with a auto start and stop system. Also has a keyless ignition, dual channel ABS at ito yung advantage ni Yamaha NMAX, yung pagkakaroon niya ng traction control system. Ano ba yung traction control system mga trupa? So ito yung nagre-reduce ng risk na ma-slip or madulas yung ating motor kapag madulas yung daan, lalo sa mga circuit or cornering. So isa to sa mga best safety features ni Yamaha NMAX na wala sa ibang 150cc na motorcycle. Itong si Yamaha NMAX ay meron ding sub-tank suspension gaya ng Aerox at ADB, 23.3 liter storage, charging socket or port, liquid cooled with a power of 155cc, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve or single cylinder with a max power of 15.18 horsepower, max torque of 13.9 Newton meter and automatic transmission. Seat height is 765mm or 2.5 feet. Front tire of 110 by 70. Rear is 130 by 70, rim 13. With estimated price of 119,900 to 134,500 pesos. Depende sa model. Last but not the least, mga trupa, is itong poging-poging si Yamaha R15 version 3. Ayan, so bago tayo magpatuloy mga trupa, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking mini YouTube channel, please do subscribe naman yan at pakipindot na din ang pulang botones
para updated kayo lagi sa aking mga latest video uploads. Ayan, so ito nga si Yamaha R15 version 3 ay isa sa mga naghahari pagdating sa larangan ng 155cc. At kahit nga itong si Raider 150 Fi ay kung stock to stock ang pag-uusapan ay lugi dito sa R15 version 3 mga trupa. Okay, so itong si Yamaha R15 version 3 mga trupa ay meron na ding ABS or anti-lock braking system with the aggressive riding position. Hindi siya swak pang long ride kasi masakit sa likod. O yan, so good for racing and circuit. Sporty and aerodynamic design. So napakaganda talaga ng forma nitong R15. With a full LCD digital panel, LED lights and tail light. Meron din siyang BBA or bulb variable actuation. Slippery clutch. Fuel injected with a 11 tank fuel capacity. Meron din siyang hazard and engine kill switch. Yan, so isa sa mga features ng mga sports bike, yung pagkakaroon ng engine kill switch. With a 155cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid cooled, 9,000 horsepower at 10,000 RPM. With a max torque of 15 Nm at 8,500 RPM. 6-speed gearbox and manual transmission. And also has a assist and a slippery clutch. Front tire is 100 by 80, rim 17, rear is 140 by 70. So medyo malaki yung ano niya, yung gulong mga trupa. At pwede pang i-upgrade 'yan. Seat height is 815 mm or 2.6 feet. So hindi siya user friendly mga trupa. Kung 5 feet lang is mahihirapan tayong dalhin itong si R15. Unless kung i-modify natin or meron tayong tinatawag na lowering kit. Pero bibihira din yung mga trupa. Kahit meron pang lowering kit is mahirap pa din i-lower itong si R15. So mahirap siya sa mga average height tulad natin. So itong si R15 mga trupa is meron siyang price na 164,000 pesos. So sulit na sulit para sa isang poging sports bike na si R15 version 3. So hindi na masama mga trupa. Ayan, kung sporty looks design lang naman yung preference natin mga trupa, and also fuel efficient yung hanap natin sa isang motor is swak na swak itong si R15 at GSX 150R sa atin mga trupa. So hope na nabigyan ko kayo ng idea regarding sa mga bago at best selling brands na 150cc to 155cc na motorcycles. And so hope na nakapili na kayo guys. So yun lang mga trupa. So hope na nabigyan ko kayo ng idea regarding sa mga top 150cc to 155cc motorcycle in the Philippines ngayong 2021. So yun lang guys. So ride safe sa inyong lahat and peace out.